Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ayon sa ating napag-alaman, na nagtamo nga di umano si Oguni ng malaking pinsala sa utak, kung saan makailang ulit daw itong nahilo at nagsusuka, sa kanyang tinutuluyang hotel, 2 araw pagkatapos ng controversial draw sa ating kababayan John Riel Casimero, dahil sa nangyari ay aktong nasaksihan ng iilang staff ng nasabing hotel. At para na din sa kaligtasan ni Oguni ay nagsalang ito sa iba't ibang mga test, para masiguro na ligtas siya. Dahil sobrang napakadelikado sa isang boksingero ang mahilo at magsuka lalong-lalo nakakatapos lang ng laban niya sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa nangyari kay Oguni ay inaasahan na rin ng ilang boxing expert dahil halos lahat ng tama ni Oguni kontra Casimero from round 1 hanggang round 4 ay halos mukha ang tama, kaya hindi na rin katakataka na maapektuhan ang kanyang utak dahil sa lakas ng impact ng suntok ni Cuadro alas John Riel Casimero. At isa nga sa mga palatandaan ay ang pagsusuka at pagkahilo. Ang pinsala sa utak ay isang napakalaking alalahanin sa isang combat sport tulad ng boxing kung saan ang mga manlalaban ay nasusuntok ng husto sa mukha. Si Oguni na nagkaroon ng matinding pinsala sa utak sa laban kontra Casimero ay nagpapagaling pa rin hanggang ngayon. Kaya hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakita sa publiko or kahit anong social media platform. Sa ngayon si Oguni ay nagpapagaling pa rin sa hospital. Ipagdasal na lang natin na sana nasa maayos na siya. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. Ito na nga ang laban ni Marlon Tapales laban sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Sa laban na ito ay magkakaalamanan na kung sino ang malakas at tunay na maging hari sa Super Bantamweight Division. Sa darating na 16 ng Desyembre taong kasalukuyan, ay magtutuo si Pinoy boxer Marlon Tapales kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, sa isang laban ng undisputed title fight. Nagaganapin sa Tokyo, Japan kung saan nandun ang bulwark ni Naoya Inoue. Makukuha ng kung sino man ang mananalo ang bawat major title sa Super Bantamweight Division. Sa pagharap na naman ni Marlon Tapales sa isang napaka-importante at delikadong laban, ay maraming boxing fanatics Pinoy fans at bansang Pilipinas ang nakasuporta sa kanya. Isa na rito si Jerwin Ancajas. Si Jerwin Ancajas ang tutulong dito kay Marlon Tapales para maging isang malakas na mandirigma. Ayon sa dating Pinoy champion na si Jerwin Ancajas ay handa siyang tumulong bilang sparring partner ni Marlon Tapales. Para sa akin, kung makatulong, pagkatapos siguro ng laban ko, kung wala mang mga pwede ako makipag-sparring ulit kay Marlon. Kasi para sa atin, bira lang yan, sir, and this battle of, yan, sa undisputed, wala pang history sa atin Pilipino, karangalan natin na may maging undisputed tayo, at karangalan ko rin na maging part na nakatulong kay Marlon. Samantala ang coach ni Marlon Tapales na si Joven Jimenez ay naniniwala na kakayanin ni Marlon Tapales talunin itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Pero bago ang laban Naoya Inoue versus Marlon Tapales ay makakasagupan ni Jerwin Ancajas itong kapatid ni The Monster Naoya Inoue na si Takuma Inoue para sa WBA Bantamweight World Title. Ang laban Jerwin Ancajas versus Takuma Inoue ay magaganap nitong 5 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni Marlon Tapales itong napakalakas na si Naoya Inoue? Thank you so much. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.